Alam mo ba na pwede mo palang gawing CCTV yung lumang mong Android phone? Katulad dito sa nakikita ninyo mga boss. Meron ako isang Android phone na hawak dito. Ito ay camera. Tapos ito naman yung monitor, yung isa kong Android phone. Ang kagandahan dito mga boss sa Android app na ito mga boss, kung ano man yung nare-receive nito na sounds ay nare-receive din ito, maririnig din. At ang kagandahan naman, pwede kang magsalita dito sa monitor or doon sa isa mong cellphone kung saan mo nakikita yung video tulad nito. At dito, lalabas din yung sounds. Kung ano man sinasabi mo dito, ay pwede mo rin rito. Para kasi hindi sa mga bagong version ng CCTV ngayon na pwede kang gumamit ng mic para magsalita doon sa CCTV. Ayun yung kagandahan na function nito. And for disclaimer lang muna, bago ko po ituro sa inyo mga boss yung kung anong phone application nito, ay wag sanang gamitin itong phone application na ito sa kalokohan. Dahil alam naman natin mga boss na maraming mga tarantado na gumagawa ng ganyang mga hindi ka nais. Diba? Sana gamitin po ninyo ito sa for security purpose. At kung gusto mo nang malaman kung anong phone application to, panorin niyo po ito, sana po ay makatulong sa inyo. Ang ginagamit ko nga pala na application mga boss para maging CCTV yung isang Android phone ay ito mga boss. Ang gawin nyo lang, pumunta lang muna kayo dito sa inyong mga Google Play Store at pagkatapos search nyo lang po itong phone application na ito. Hindi ko na nga pala sa inyo i-explain mga boss kung paano po i-setup yan dahil napaka basic na lang naman po yan. Ngayon kapag na-install nyo na, open nyo lang po. Yan. Close ko lang ito. Dito nga pala mga boss, sa pag-login nga pala ng dito sa phone application na ito, gagamit po kayo dito ng inyong mga Google account. Ngayon mga boss, kung hindi po kayo trusted dito sa phone application na ito, ay pwede po kayong gumawa ng bagong Google account tapos ayun po yung gamitin po ninyo na pang login. So dapat po yung dalawang po na gagamitin nyo sa camera and then monitor ay dapat po same po sila ng Google account na ilalagin po ninyo. Ayan, papakita ko po sa inyo. Ayan. Ayan mga boss, kapag parehas nyo na po yan na i-login yung inyong Google account, yung isang phone ay isi-setup nyo lang po siya as a camera. So pupunta lang po kayo sa settings. So kaya pinutin nyo lang po itong camera sign na yan. Ayan. Pinutin nyo lang po yan. Tapos pinutin nyo lang po itong run. Sunod, dito naman sa monitor, so magko-connect po yan, hintayin nyo lang. Kapag may countdown, hintayin lang po muna natin matapos. Ayan, kung makapansin nyo nag-lock screen siya, pero as a monitor na po yan. Ngayon dito, click nyo lang po yan, so magko-connect po siya dito sa isang Android phone. Katulad po dito sa nakikita ninyo. Ayan. So baka po kung hindi nyo po nakita, ayan, pinutin nyo lang po yan, nalabas po yan dito sa monitor. Ayan, device list, ganyan na, nasa device list po yan, tapos pinutin nyo lang. Ayan. Kagandahan dito mga boss, so for example, kung itong camera na ito ay iniiwan nyo na kunyari sa bahay ninyo, tapos para sa mga anak nyo at para ma-monitor po ninyo, pwede nyo pa rin po siyang gamitin kahit po as a phone. Ayan, mapapansin nyo, nakikita nyo pa rin po yung pag gumagamit ng cellphone. Ayan, nakaharap. And then ngayon kung gusto niyo pong makita yung back naman, kunyari back camera naman yung gagamitin niyo, pinutin niyo na po ito. Ayan, yung back camera naman yung gagana dito. Tapos mga boss, kung gusto niyo pong magsalita, pinutin niyo lang po dito sa mic na ito. At maririnig po dito sa kabila. And then kung gusto niyo pong marinig kung ano yung mga ginagawa nila or kaya pinag-usapan nila, pindutin nyo lang po itong speaker. So yun na mga boss, sana po ay nagkaroon kayo na idea sa video na ginawa ko. At kung nagustuhan nyo naman ito, ay isang thumbs up lang at comment ay masaya na ako. Share nyo din po sa iba baka po makatulong. Maraming salamat sa inyo mga boss.